Sabi po ng apostol si Pablo ay, ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas, sa kanyang kautusuan, ang inyong walang malay at malinis na mapag-iisip kay Kristo ay pasamahin. So, ibig ko sabihin, yung kanila mga bagay na kanilang paniniwala ay makurap o pasamahin ng mga maling aral. Pero sabi ng apostol si Pablo, at ang warning na ngayon ay siya din warning hanggang sa panahon. Ang tanong po ngayon ay, papaano natin inihahanda ang ating sarili? Sapagkat ang pangangaral po ay hindi lamang po katungkulan ng mga mangangaral o ng mga lalaking tumatayo dito sa harap ng mundo. Kundi ito po ay katungkulan ng bawat kaari sa iglesia ng ating Panginoon Hesus Kristo. Remember, Matthew chapter 28 verse 19? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang galapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ano po yung isa sa inuutos naman ng ating Panginoon Hesus Kristo sa mga apostol? Magsihayo kayo, gawin yung alagaan ang lahat ng bansa. At ito po yung ginawa ng mga unang Kristiyano nang sila ay isigin ng apostol na si Pablo nang hindi pa siya mananampalataya. So, paano natin ihahanda ang ating sarili? So, meron po tayong tatlong objectives. One is to refine readiness to critically examine what has been learned and firmly believed. So, matutunan natin siyasatin ang mga bagay na ating natutunan at masiging pinaniniwalaan. Heighten the vigilance with thoughtful approach to contrasting belief. Itaas natin ang ating kakanyanan kung papaano natin iba ituturing o pag-aaralan ang magkakasalungat na aral. Ang aral na salungat sa ating pinaniniwalaan. Amplify assertiveness with humility to explore opposing views. So kung ano man yung ating paniniwala, palibasa pinaniniwalaan po natin ito, hindi lamang po natin sasabihin, na Brad, mali yan. Tumayo ka sa akin. Noong 2021 po, kami po ay naimbitihan ng isang kaibigan na isang preskalso sa City of Maynila. At kami po ay inimbitihan para po dumalo ng pag-aaral ng Iglesia ni Cristo 19 po. Sa halos sa oras po yung pag-aaral, dalawang ministro po nila ang nagtanong, ang nagturo. Yung banda ko nila, akala ko wala nang pagtatanong, wala na ako ng kanapat. Hindi lang ako makapagtatanong. Lumabas po yung sa isang ministro nila, kami tanong po yan. Dali-dali ako nagtaas ng kamay. Kaya sabi namin, ang paksa po nila na may kinalaman doon sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, na kung saan binabanggit po na yung Acts, yung John chapter 17 verse 3, kung saan sinasabi roon, ito ang buhay na walang hanggan, na kayo makilala nila, na isang Diyos na tunay, at iyong sinugo. Hindi ko po sila tinanong sa talata. Ang tinanong ko sa kanila ay ganito, Brad, ano ba ang konteksto, ano ba ang pangyayaring nasa likod ng Acts 17 verse 3? So, tinatanong ko po yung historical background ng Acts 17 verse 3. Tinatanong ko anong kultura, kung ano ang kultura nila, kung ano ang politika nila, kalagayan ng politika nila. Tinatanong ko kung anong kalagayan ng sosyalidad nila. Nung isulat, nung sabihin ng ating Panginoon Kristo, yung ito ang buhay na walang hanggan. May kayo makilala nila ng isang Diyos at yung sinugo. So, ang ginawa po nila, marami silang pinaliliwanag, Brad, hindi po yan ang tinatanong ko. Ito po ang tinatanong ko. Hindi ako maalis din sa tanong ko. Bago balik na ang sagot nila. Basta sa amin, Brad, may isang Diyos na. Tapos na ang sagot. That's how they assert
kung paano na pinipilit yung kanilang doktrina without further doon sa question. So yan pong tatlo na yan ang i-resolve natin sa oras na ito. We are all anchored on what we learn and tayo ay nakatayo. Stationary man tayo o mobile tayo nakatayo sa mga bagay na ating natutunan at napag-aralan. Ito po ay ginamit sa aklat ng Romans chapter 2, 10 verse 2, ganito po ang binabanggit. Verse 2. Ang sabi po ay, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, na dapat hindi ayon sa pagkakilala. Lagi po natin ginagamit ito, ang talatang ito. For I hear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge. That is based on the King James Version. Pero pagdating po dun sa American Standard Version, instead po na seal of God, ginamit yung they have a seal for God. Yung pong translation ng King James Version ay mas malapit po dun sa original Greek. Yung salitang zelotao, properly translated by the King James Version, seal of God. It reflects God's own intense desire. So, ibig po sabihin, yung kanilang paniniwala, yung paniniwala ng kanilang mga Hudyo, ito ay inaangking nilang nagmula sa Diyos. At lahat po ng mga ngaral sa panahon po ngayon, sinasabi po nila na ang kanilang aral ay galing sa Diyos. Wala pong tao na mga natatayo sa pulpito magsasabing ang aking aral ay hindi galing sa Biblia. Lahat po yan magsasalita na ang kanilang aral ay galing sa Biblia. Lahat po ng relihiyon, lahat ng kanilang aral ay pinilalagay nila na galing sa Diyos. Yun po yung pinakabuod ng Romans chapter 10 verse 12. Kaya po dito po, mas pinangahawakan ko yung translation ng King James Version. Seal of God. That is the quality of the seal of their desire. Okay? So, yung po sa yung po, American Standard Version, ito po ay weaker. Yung seal for God. It reflects personal enthusiasm toward God. Yung pong salitang zealous, properly here from the word zeal, to be hot, used in a good and bad sense. Dalawa pong bagay. Yung pong salitang zealous, jealousy, yan po ay galing sa salitang zealous. Yung salitang zeal, galing po yan sa salitang zealous. By the way po, para po, baka sabihin nyo, Brad, ba't gumagamit ka ng Greek? Hindi naman kami marunong ng Greek. Diba? Isang bagay po ang aking intensyon. Mga puy-puy gumagamit, pero po isang preacher na nagsasabi na kaya ka gumagamit ng Greek para ipakilala mo na mas marunong ka kaysa sa ibang preacher. Hindi po. Gusto kong maging aware kayo. Hindi po tayo ngayon lang magsasama. Magkasama pa po tayo na matagal na panahon. Marami po sa atin ang matagal na, lalo na po may mga edad na po na nagkatahid na sa loob ng iglesia. Kung ito po ay nasimula ng mga ngaral, bago pa sila, baka sa ngayon po sila ay marunong nang mag-translate ng Biblia. At meron po akong meron tayong, hindi naman po siya kapatiran, siya ay galing po ng liberal, babae po siya. Siya po ay gumawa ng sariling translation ako ng Biblia. Napagaling po niya sa Biblia. Para po hindi po kayo maano, yung pong salitang zealous, ito po. Paano po nabasa yan? Yung pong salitang Z, yung zeta, yung salitang eta, tapos yung salitang lambda,